ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa, paglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron din tayong temporary shelter para doon sa hindi pa makauwi ng kanilang bahay, but eventually ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay. Nagbigay din ako ng warning sa ating mga local executives na may padating pa na bagyo. Ngayon, sa tingin namin, hindi naman yata dadaan dito sa Visayas, pero mag-ingat pa rin lahat. At hindi natin alam dahil kami minsan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon and Central Luzon, ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. As long as the national government is needed, we will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay at hindi na kami kailangan para sa mga tulong na dinadala namin, then we will remain here. Yung mga roads were impassable, maraming obstruction. Pero ngayon na medyo maganda-ganda na yung kondisyon, nakabalik na yung mga tao nila, bumibilis na yun. Ang sabi mo sa ating Pangulo, based on the data that we have, ang tansya ko, madidispatch na namin sa mga local government units yung mga karagdagang family food packs by the end of tomorrow night. Kung madadagdagan yun, maguta na tayong mag-alala, meron pa rin mo kaming ready ng mga supply. Napagkasunduan kanina sa meeting na talagang gagampanan naman sa mabilis na panahon ng mga local government units yung distribute papunta sa kamay ng mga constituents nila. Kasi yun ang kanilang loan. Pangalawa, nabanggit ka rin ng ating Pangulo na atasan niya ang DSWD na pabilisin na rin yung payouts ng mga financial assistance. Nabanggit kinalaga. Yan yung financial assistance mga kababayan na tigpa 5,000. No? May tigpa 5,000 dyan. Lalo-lalo na yung nagiba ang bahay. Meron pong makukuhang, I think, 10,000 mga kababayan. At least paano makakapagsimula sila ng pagsasaayos ng kanilang bahay. No? Ito pakinggan natin si sa utos at direktiba ng ating Pangulo, 365 days a year, tuloy-tuloy yung repacking natin. Sa katunayan, right now, ang national stockpile natin is at 1.9 million family food packs spread across all the regions of the country. At hindi ibig sabihin hanggang doon lang tayo. Kasi everyday, yung dalawa nating repacking center, nakakapag-repack ng mahigit sa tigda 25,000 everyday. So ano na to, yung mood namin is stockpile and respond all at the same time. Ito, may papanood pa ako sa inyo mga kababayan ha. May papanood pa ako sa inyo. Ito. ng briefing tungkol nga sa mga nangyari sa Bagyong Tino. And nakapunta kami sa ibang lugar, yung mga evacuation center na nasira. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So what we did, siyempre, kagaya ng dati, pumunta na lahat ng mga agencies. Of course, nauna dyan is the DSWD, mag-provide ng relief goods para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate, nasiraan ng bahay. Yun ang unang-una. So food and water. Tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung meron mga nasugatan, meron mga na nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo. At binibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay. Good morning po, at 10,000 sa lahat po, good morning. Completely damaged na bahay. Para meron silang magamit. Yan ang presidente, no? Hindi yung pa travel lang. Talagang tumutulong. Personal pa na pumupunta, mga kababayan. Patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i-relocate. Kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. Grabe, no? Pagpatayo sila ng bahay. Tingnan nyo, ang Pangulo halos walang kapagod-pagod. Kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din yung ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local maasahan si